Okay, magandang gabi po sa ating lahat. So, wala po muna tayong ngayon, message na mensahe. So, kasi nga po, sa darating po nating anniversary, ang ating pumisa ay Latin Mass o TLM, tawag po Traditional Latin Mass o Tridentine Mass. So, since this is a Sunday, no, so minarapat po natin na kumbaga, since Sunday ito, Sunday Mass po ito, marami po mga responses, no. So, might as well tayo po kumbaga somehow i-brief po natin kayo, i-orient natin kayo kung ano po ba yung kung paano po ba yung mga yung ginagawa sa Latin Mass, so kung ano yung mga responses, kasi nga i-invite natin si Father para mag-Latin Mass, tapos yung mga tayo naman hindi tayo sumasagot na nag-respond sa mga dapat na nag-respond tayo. So although alam niya naman na iba sa atin ay mga regular naman din po ng mga Latin Mass, so katulad sila tatay na, kaya kilala po yung Father, sila tatay Mi, at yung mga Trinidad, so kilala po na ng Father. So anyway, umpisahan po natin, dalawa po yung yung hawak nyo, isang Latin Missal at saka yung isa, yan po yung mga readings, no? So papaliwanag ko po kung paano. So una-una, yung nga po ay misa, no? Ano po ba yung Holy Mass? Ano po ba yung misa, no? Ano bang pagkakaintindi natin sa misa? Ang misa, di ba, sinasabi yung Mass is a sacrificial offering of Christ to God the Father. So, ibig sabihin, yung misa po ay isang pag-aalay ng sakripisyo, no? Nalay natin yung sacrificial lamb, si Cristo, no? At inaalay natin ito sa Diyos Ama. So, mapapansin niyo po kapag nagsisimba po tayo, di ba, minsan dasal ng paring ba, God the Father, ganito, di ba? So we're praying to God the Father, no? So, kapag tayo po ay nagmimisa, tayo po nagdadasal sa Diyos Ama, inaalay natin si Cristo. So, before anything else, page 5, yun sa Latin Mass, no? Sa page 47, open niyo po yung page 47. Okay. Nakalagay dyan, di ba? Pray the Holy Mass. Okay? So, sinasabi ko dyan, the Holy Mass is a prayer itself, even the highest prayer that exists. It is the sacrifice dedicated by our Redeemer at the cross and repeated every day on the altar. If you wish to hear Mass as it should be heard, you must follow with eye, heart, and mouth all that happens at the altar. Further, you must pray with the priest, okay? You must pray with the priest the holy words said by him in the name of Christ and which Christ says by him. You have to associate your heart with the holy feelings which are contained in these words, and in this manner, you ought to follow all that happens on the altar. When acting in this way, you have prayed Holy Mass. Don't pray at Holy Mass, but pray the Holy Mass. So, medyo malalim po yung sinasabi dito, no? So, usually nga, kasi pag nag-misa tayo, lagi ang ano natin is parang kaya tayo nag-misa kasi may inumin tayo, no? Ganun. So, sinasabi dito, dapat tinitingnan natin, sabi, you must follow with eye, heart, and mouth all that happens at the altar. Okay. So, paano nga yan? Latin. No? Latin. So, bakit ba Latin? Why Latin? Okay. Unang-una, Latin is the official language of the church. When you pray in Latin, you're praying in union with the rest of the church. Kasi po, before, yung pre-Vatican II, no? Lahat po ng misa, buong mundo, no? Lahat po ng misa ay ginagawa in Latin. So, kaya nga sinasabi, in union, kumbaga, lahat talaga.
Lahat, kahit saan parte ng mundo, lahat Latin. No? And it became the official language of the church. Bakit naging official language ng church yan? Kasi po, di ba, nung panahon ni Constantine, no? Panahon ng Roman Empire, nung panahon po yun, ang official language po ng mga ng mga Romans ay Latin. No? So, nung na-Christianize na yung Rome, no? Pamamagitan ni Constantine, ginawa ng official language is Latin. So, yan ang start ng ang gamit ng simbahan. So, it is considered a sacred language, worthy of a language to God. This is noble and majestic. Considered sacred language. Why is it sacred language? Dati po kasi, ang may tuturing ng sacred language ay Hebrew. Okay? Di ba, nung Old Testament, Hebrew, Greek, and then Latin. No? Tapos yun nga po, sinasabi ko nga po, yung panahon po di ba, ng Roman Empire dati, nung na-Christianize sila, ginawa nila nga, ang official language is Latin na. So, bakit noble and majestic? Kasi nga po, kumbaga, later on, kumbaga, kung tutusin, it is considered a dead language. No? Why dead language? Kasi hindi na po ito wala na pong bansa na gumagamit ng Latin. No? So, it's considered a dead language. Kumbaga, hindi na siya normal. No? Hindi na siya, wala nang gumagamit sa bakit tulad sa atin, sa Philippines, ano bang official language natin? Di ba? English, Tagalog, di ba? Filipino. So, yung ganun. So, ang Rome, kung titingnan nyo anong official language ng Rome, Italian. Italian yan. So, dead language. So, non-vernacular. Kasi nga po, bakit Latin ang ginamit? Baga, non-vernacular. Ibig sabihin, non-vernacular, hindi siya common. Hindi siya common. So, pag tayo nakikipag-usap sa Diyos, kumbaga, ang language na ginagamit natin, o mas mainam na gamitin natin language, ay yung hindi pangkaraniwan. Kasi nga, parang kumbaga, special siya eh. Diba? Special sa Diyos. Kumbaga, yung mga hindi normal na language yung ginagamit natin. Kaya, sinasabi dito, it creates sacred space and time to help focus on the sense of God's otherness to us. Ibig sabihin yan, di ba, halimbawa, kapag ikaw nasa simbahan, tapos Latin, no? Latin. So, parang nasa iba kang dimension, eh, no? Parang napuputol yung connection mo sa labas. Kumbaga, nandito ka ngayon sa harap ng Diyos, kumbaga, iba yung dimension, iba yung lugar, no? Iba yung aura, parang gano'n. Kapag nasa loob ka ng simbahan at nagsisimba using the Latin language. Okay. And also, the church is unchangeable, and it is fitting for her to use a language that it is also unchangeable. Unchangeable meaning, halimbawa, kasi nga po, di ba sa atin, mga language natin, every year, dami nadadagdag, di ba? Maraming nadadagdag sa language natin, sa English, sa Tagalog, di ba? Maraming mga na-invento, mga di ba? Ganun, di ba? Maraming mga meme, di ba? Mga ganun. Ang sa Latin, walang nagbabago ganun, no? Kung titingnan po niya, ang Latin, ibig sabihin po ng Latin, does not change. No? Ang ibig sabihin, definition ng Latin, it does not change. Pero paano nga yun? Latin nga, kaso hindi naman natin naiintindihan, di ba? Hindi naman natin naiintindihan eh. Pero sabi nga po ni Saint Augustine, no? If there are some present who do not understand what is being said or sung, they know at least that all is said and sung to the glory of God, and that is sufficient for them to join in it devoutly. So, ibig sabihin, kahit hindi natin naiintindihan o nawawaan yung kinakanta o yung dinadasal, pero alam natin na ito ay patungkol sa Diyos o walang pagpapatuli, pagbibigay worship sa Diyos,
it is only fitting or okay lang na mag-join in tayo devoutly. Okay? So, yun po ang common reason bakit Latin ang language ng ating misa, yung Tridentine Latin Mass. Kung tutusin po, ang Latin Mass po, no? Ito po yung misa na nung mga kauna-unahan pa, yung mga santo, yung mga santo natin, mga pope, lahat sila, no? Ang gamit nilang misa natin dati ay Latin Mass. Okay? Ngayon, merong iba-ibang klaseng Latin. I think there are, seven kinds of Latin language, no? Pero ang pinaka-common po yung classical at yung ecclesiastical Latin or yung tinatawag yung liturgical Latin. So, ang ginagamit po, ang inadapt po ng simbahan ay yung tinatawag na ecclesiastical or liturgical Latin. So, I'm not going to expand on yung difference ng classical and the ecclesiastical. Okay. Meron lang po yan sa mga, sa pronunciation. Okay. Key features of Latin pronunciation. Okay, ito po, the Latin alphabet and sounds. Okay. Vowels, simple sounds. A, E, I, O, U. So, okay. Very similar to our Filipino vowels. So, sabi nga po sa amin, kwento sa amin nung nagmatid kami dati ng isang workshop. Natutuwa daw yung professor niya kasi nga parang very masyadong madali para sa ating Pilipino yung yung mga vowels, no? Kasi kung titingnan niyo po, halimbawa makinig kayo sa YouTube yung mga chant, yung mga Latin music. Islang hindi, mga Salve Regina, basta Islam po siya, di ba yung A nila, di ba? Masyadong na Islam. Sa atin, madali lang, A, E, I, O, U. Okay? Very similar to our Filipino vowels. So, ganun po ang pronunciation. Halimbawa, sa A, as in A. A as in Father, Pater, Salve, Vade, Vade retro, Va. No? Hindi siya Vede. Hindi siya slang. No? So, E as in E, as in Melo, Benedicta, Benedicta too. No? And I and Y, it's E, no? As in feet, Fili, Kyrie, E, as in E talaga, E. Okay? And O as in O, as in for, Omnia Nostra, okay? And U as in crucifix. Unum, sunt, tum yan, tum, letter po tayo yan, tum. Okay, sa vowels po, meron tinatawag na hard vowels and soft vowels. Ang soft, tandaan po natin ang hard vowels, so A, O, U. A, O. Ay, yung soft vowels, yung I lang, I, at saka I. Yung Y kasi, ang basa rin sa Y is I rin. So, yan. So, diphthongs. Okay, diphthongs are sound formed by the combination of two vowels in a single syllable. Okay? Bawa, yan. E, diba? O-E, like Latin E, as in bed. So, yan. Bateretro natin. Sunt mala kwe. Hindi kwe. Kway. Kway, kwe. No? So, you read it as E. Okay? Tandaan niyo, A-E at saka O-E, E. Sunt mala kwe, libas. Tatay Berting, mga exorcist dyan, Misericordie, hindi misericordie. Misericordie. E, as in E. Seculum secolorum, se. Yan, se. Okay? Yan. AU as in aw. Aw as in house. Laudate. Auxilium. Okay?
Ayan, ito naman, E-I-O, E-O, E-U, and O-U are not diphthongs, but the syllables. Ibig sabihin, the syllables, they are pronounced as two separate vowels. Halimbawa, Dei, hindi Dei. Okay, Deo, Andeo, hindi Deo, walang Y. Deo, okay, Deo, Deum, Meus, Tu. Yan yung sabi mo ate. Tu, Tuo. Okay? So, separate vowels yan. Yan ang tawag yan, syllables. Okay? So, pag-pronounce, walang Y. Walang Y sa, sa Latin. Okay? The same rule holds for UI, kui, except when preceded by Q. Kui. Ito ang basa naman dito. Kui. Pag ito, kui. Okay, kui. Mamaya makakuha natin mga example mamaya ano ba to? Nagmas. Consonants receive special pronunciation. C is soft like ch, as in church before soft vowels. E, I, ang pronunciation, di ba? Dulcedo, dulcis, celi, celitum. Okay? C as in check. Okay? Ngayon, but is hard K before vowels na are vowels A o U, di ba? Advocata, misericordiae, tecum. Anong basa rito? Basahin nyo, mamaya magbabasa tayo, masanay na kayo. Magsisimulate tayo ng masa kasi panghalimbawa kung pare sasagot tayo, babasahin natin yung mas. Okay? So masanay na kayo. So CC becomes tiche. Kumbaga merong T. Kumbaga etche, di ba? Etche. Di ba kanina dulcedo lang, che. Ito may T, etche, may T. Etche. G soft before soft vowels E, I, A, E, O, U. Gementes, Regina. Okay? So, pag tingnan nyo, pag G, diba ito, di ba, ito, hard vowel, pervagantur, ergo, virgo, yan yung mga hard vowels, U, O, A, di ba? Pervagantur, ergo, virgo, augustia. Okay. GN, ito, madalis tayo nagkakamali dito. Is pronounced like enye, like lasagna. So, anong basa rito? Agnus Dei. Hindi siya Agnus, ha? Agnus. Agnus Dei. Sa English, Agnus. Okay. Manyam. Manyam. Utdini. Ito, ano yan? Ha? How do you read it? Ha? How do you read that? Ha? Magnificat. Akala ko naman. Hindi nga hindi yan English. Magnificat. Magnificat. Okay? So, tandaan nyo po yan. H is always silent or mute. So, H. Hosana, di ba? Inakata natin sa simbahan. Hosana. Laging H, silent H yan. Ito. In ang lacrimalum. Saan natin na ano to? Sabi Regina, di ba? Silent H yan. In ang lacrimalum vale, di ba? Post of exilium. Post of, silent H siya. In ora mortis nostre. Okay. Except in words mihi and nihil, where it will be pronounced like K. So, halimbawa ito, ano to? Sa badareto natin, Miki Vana. Hindi siya Mihi Vana. Badaretro satana nung quam suade Miki Vana. Sunt malaque vivas, ipse venena vivas.
Niki, Bana, Nikil, pag-H, silent. Yan lang ang exception niya ng H. Okay, so sa PH naman, kapag nakita yung PH, ganun pa rin, H is silent, therefore pronounced as T. So, bawa, Catholicam, Thomas, no? Hindi siya Catholicam, di ba? Catholicam as in hard T. Catholicam, Thomas as silent na siya. TI becomes T when followed by any vowel. Grazia, di ba? Grazia, Pontio Pilato, di ba? Pontio. T. Ito yung difference niya. If it is preceded by X, or T, it is pronounced as ordinary 3. T. Ostia, yan. Ostia siya, hindi siya Tia. Ostia, hindi siya Ostia. Ostia. Preceded by S, kasi may S siya sa bago mag-T eh. Okay. So anyway, masasanay yun siya. Okay. J is Y, yun. So, yan lang yung Y. Jesus, yung J. Y. In some editions, it is replaced by I. So, sometimes yung J, di ba, makikita nyo minsan nakalagay IE, di ba, IE, SUS, ESUS. So, pinapalitan yung J na, kasi po, originally, wala pong J ang Latin. Kahit sa Hebrew dati, wala pong J na alphabet. Y siya. S is pronounced she before soft vowel in shell. Descendit. Descendit. Sushipe. Ito, mamaya mababasa natin ito mamaya sa masa. In all other cases, is pronounced as SK. Scriptura, Schola. So, as in K siya. Scriptura. If EX is the beginning of the word, then combined vowel is pronounced like eggs. Ang bawa ito, exaudi, no? Exaudi, hindi siya X. Exilium. When combined with a consonant, is pronounced X. Ito yung X. Ito yung X. Excelsis. Okay? Excelsis. Expecto. Ayan. So, yun. So, yun po yung ating mga pronunciation. Now, we go now to the Missal. Okay. So, sa page 1, no, nakikita po natin asperges. So, ito pong asperges, ito po yung nagbe-bless po, no? Ito po yung ginagamit lang usually kapag high mass or sang mass. Okay? So, hindi po ito natin gagawin since we are going to have a low mass only. Okay? So, turn po tayo sa page 2. Yan. Ordo, ang tawag dito, basahin nyo nga. Ordo niyan. Ang basa dyan. Kakaturo ko lang. Anong tawag dito? Anong basa dyan? Ordo mise. Diba? Yan eh. Ano na ba? Ordo mise. Ito pa yung mass of the catacomb. Anyway, ito pong part na to is, tawag po dito is prayers at the foot of the altar. Okay? Prayers at the foot of the altar. Kasi ito po ay preparatory prayers ng pare, no? Kasama yung altar servers, no? Kasi nga para po maging worthy yung kanyang pag-represent, no? Yung pare, para maging worthy yung kanyang pag-represent sa pag-aalay ng sakripisyo na gagawin sa misa. So ito pong tawag dito is prayers at the foot of the altar. Ito po, during sang mass, hindi po ito ginagasan ng tao, no? But since tingnan niyo po dito sa
sa left side, nakalagay, in a missa recitata, diaphragm, the faithful may join in saying the server's responses and also in reciting with the priest whose prayers of the Latin text in which praises are marked with the postmarks. So, ibig sabihin, during Low Mass, katulad ng ating gagawin sa anniversary, pwede tayong sumabay dito, sumagot dito. Okay. So, ito yung tawag sa Mass of the Catechumens. Bakit tinawag na Mass of the Catechumens? Ibig sabihin mo ito, itong part pong ito ay misa ng mga catechumens ng mga hindi pa binyagan. Yung mga converts, hindi pa binyagan, hindi pa totally nako-convert. So, pwede silang mag-attend ng part ng misa na ito. Okay? So, as I've said, we will simulate, Halimbawa, ako si Father. Okay? Sasagot kayo, ha? Tingnan nyo, halimbawa, yung S. Sasagot kayo, ha? Guys, paki-guide na lang, ha? Yung mga marunong, ha? Lakasan nyo na lang para, sa isang mic. Dahil ko may isang mic. Okay, sige. Asan? Ayaw mo, Tatay Gab? Ayaw mo kita, Tatay Mil? Tasabay kayo, ha? Halimbawa, nandun na tayo, si Father. Okay. Pupunta siya sa harap. Kling! Kling! Tapos may kakanta. Tapos pagdating niya sa harap, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibus altare Dei. Bakit, Brad? Hindi ganyan sumagot yung mga altar servers, may mahuhuli ka. Okay? So, introibus altare Dei at Deum Filii Peccati Pentutem Mea. Okay? Medyo malinis ko kasi. Ganun talaga. Diba? Ganun naman talaga eh. Okay, so Deum Filii Peccati. Okay, introibus altare Dei. Iudica Meri Deus, et discernit causam meam decendendum sancta, ad homine iniqua et dolosa erue me. Quare me Christi, quare Christi succedum, emite legem tuam et veritatem tuam, ipsa me redixerum, et erodixerum in momentum sanctum tuum, et in tabernacula tuam. Confitebor tibi citara, Deus meus quare Christus es anima mea, et quare confudas me. Okay. Ito nga pala. Sa Latin Mass po, every time na sinasabi yung Gloria Patri, or every time na binimension yung pangalan ni Jesus or ni Mary, nagbabow po. Okay? Nagbabow. Meron tatlong klaseng bow. Yung ordinary bow, wherein you just bow your head, and then yung medium bow, at yung tinatawag na profound bow. Yung talagang nakaganon. Ordinary bow, tapos medium bow, at yung profound bow, yung nakabend, nakayuko. So, sa atin, since tayo, nag-arisal tayo, okay lang yung iyuko lang tayo konti. Okay. So, sa Gloria na tayo, ha? Gloria Patri et Filii et Spiritus Sancto. Introibus altare Dei. Ad Deum Filii Peccati Pentutem Mea. Adiutorum nostrum in nomine Domini, Feci Caelum et Terram. Ay, narinig ko kayo ba? Okay. So, tapos dito, magkukonfitior yung pare. Pagbasahin niya to, yung Confiteor Dei Omnipotenti. Yung sa baba, di ba? Okay. Babasahin ng pare ni Father to.
Confiteor Deo Omnipotenti, Beate Maria, nakabow siya dyan, magpa-profound bow siya dyan. Confiteor Deo Omnipotenti, Beate Maria Central Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beato Giovanni Baptiste, Sanctis Apostolus Petro et Paolo, Omnibus Sanctis et Ibi Pater, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ed io precor Beata Maria Central Virgine, Beato Michael Arcangelo, Beato Giovanni Baptista, Sanctus Apostolus Petro et Paolo, Omnes Sanctos et Pater, orare pro mea Dominum Deum nos. Sasagot kayo. Miseriatur, Jesus et missis peccatus tuis, perduat et vitam eterna. Amen. Tapos kayo naman, Confiteor. Beato Michael Arcangelo, Beato Giovanni Baptista, Sanctus Apostolus Petro et Paolo, Omnibus Sanctis et Ibi Pater, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere. Mea culpa, mea culpa is right nyo yung breast. Nakalagay naman dyan, di ba? 3 times 4. Okay. Mea culpa, mea maxima culpa. Idio prior Beata Maria Central Virgine, Beato Michael Arcangelo, Beato Giovanni Baptista, Sanctus Apostolus Petro et Paolo, Omnis Sanctus et Pater, orare pro mea Dominum Dei. Okay. Habang ginadasal niyo yung Confiteor, dapat medyo nakabaw kayo dyan. Okay? Kasi sasabihin ni Father, pagkatapos niya yan, sasabihin ni Father, Miseriatur Vesti Omnipotens Deus et dimissus peccatis vestis, perducat vos et vitam aeternam. Amen. Tapos, indulgensya, pag indulgensya, ano na kayo to sa sign of the cross? Makikita nyo, merong ano dyan, di ba? Merong symbol. Indulgensya, babasbasan kayo. Indulgentam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribu et nobis omnipotens et misericordias Dominus. Amen. Okay, so, ano tayo? In-absolve tayo. May multi-God dimensionals, di ba? And may sa Panginoon. Kaya yung dun po sa bandang taas, yung adjutorium nostrum, na magsasilent ng cross din po ba mga tao? Hindi. Dito. Kay Father lang yun. Okay. Kay Father lang yun. So dito tayo magsasign of the cross. Sa indulgensya, okay, pag yung ano tayo, in-absolve tayo, okay? Okay, tapos yan, Amen. Amen. Ito na, Deus tu conversus viticapis nos, Et Deus Domini Abito, ostende nobis Domini misericordiam tuam, et salutator Deus, Domine exaudi electionem meam, Carmen Deus et Adveni, Dominus vobiscum. et in Spiritu, Oremus. Yan. Pag ganyan niya, oremus, aakyat niya yan sa altar. Ngayon, dyan na ngayon papasok yung pambiyasan niyan, yung papel na nandyan sa inyo, yung nakasipit, nandyan yung reading, nandyan yung introit. Ito, introit. Kumuha ka na rin ito, Ate Oli. Si Nanay Luz kailangan din ito. Ay, hindi ito. Yan ba ginagamit mo? Oh, yan ang ginamit. Masan yung bigay kong ganyan? Wala. Ang bilis na. Meron. Ito lang dalawa eh. Yan nga. Yung readings, wala siya tayo. Ay, wala. Iba yung pinapakita mo eh. Wala nga kasi yun. Ito. Kaya, nandyan yung introit. So, babasahin ni Father yan. So, kasi po yung nandyan sa sample natin is yung para sa Holy Trinity yan eh. Para sa coming Sunday yan. So, anyway, babasahin ni Father yung introit. So, after nyan, pupunta ulit siya sa gitna. Sabi niya, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Huling-huli si Father, hindi na kayo sasagot doon. Okay? Tapos yan, Gloria, mag-Gloria na yan, Gloria in excelsis Deo. At susunod na kayo pag sinabi niya,
Gloria in excelsis Deo. Sasagot na tayo. Et intera pax omnibus, bone voluntatis, laudamus te, adoramos, babaw kayo sa adoramos, ha? Yan, nakalagay naman dyan, merong mga notes dyan, di ba? Punta, magbabaw kayo. Okay, again. Gloria in excelsis Deo. Et intera pax omnibus, Bone voluntatis, laudamus te, Adoramus te. practice time. Practicein nyo na. Pag nagsabing baw, magbaw kayo. Hindi ikaw, English lang. Hindi. Nakalimutan namin magbawa. Okay. Practicein nyo na. Kaya simulate nga natin para masanay kayo pagdating doon. Okay, again. Yung H ha, silent H. Omnibus. Okay. Gloria in excelsis Deo. Intera pax omnibus, Bone voluntatis, Adoramus te. benedictus te, adoramus te, glorificamus te, gratias adus tibi, propter magnum gloriam tuum, Domini Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domini Filii Unigenite, Iesus Christe, Domini Deus, Agnus Dei, Filius Patris, Victoris Peccata Mundi, Miserere Nobis, Victoris Peccata Mundi, Sedes ad extra Patris, Miserere Nobis, Oniam Solus Sanctus, Solus Dominus, Solus Sanctissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in Gloria Dei Patris. In Gloria Dei, mag-sign of the cross kayo dyan. Ako, may symbol, di ba? Cum Sancto Spiritu, in Gloria Dei Patris. Amen. Tapos harap siya, Dominus Vobiscum, Oremus. Tapos babasahin niya yung collects. Nandiyan yung collects sa papel. Okay. Tapos sasabi niya, in Iutatis Spiritus Sanctus Deus, per omnia saecula saeculorum. Tapos, Lectio Epistulae Viati. Ano yung readings yan? Ioane? Diyan ba? Ioane? Hindi, yun nandun sa papel. Corinto. So, babasahin niya yan. So, sundan niyo na lang kung ano yung binabasa niya kasi sa bandang huli, sabi niya, Gloria Dei Saecula Saeculorum. Amen. Deo gratias. Deo gratias. Okay, so tapos babasahin niya na ulit naman yung gradual. So, nandyan din yon yung gradual sa papel. So, babasahin niya yan. So, okay. Tapos niyan, magdadasal siya, tapos pupunta siya sa left side ng makikita niyo naman dyan yung pag binasa niyo later on or some other time yung misal. Kaya maganda dyan, merong illustrations yan. No? So, minsan makikita niyo kung nasa ba si Father, ano na bang ginagawa niya. So, minsan masusundan niyo dyan. So, pagdating dun sa pupunta siya sa kalawang side ng altar, babasahin niya na yung gospel. So, sasabihin, Dominus Vobiscum. So, tatayo na ngayon tayo. Okay? Okay, sasabihin ko, Dominus Vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii Secundum. Sino ba yan? Ioane? Sino yung Ioane. Oh. Sequentia Sancti Evangelii Secundum. Yun yung dito, yung magkakita kayo. Tapos ang sagot doon, Gloria Tibi Domine, Glory be to thee, O Lord, diba? So yun, babasahin nyo na yan. So at the end of the reading ng gospel, sasabihin natin, Laus Tibi Christe. So, upo na tayo. Mag-ano na siya, mag-sermon na siya. So, hindi sabihin niya, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Kaya, ano ba yan? Okay, so after nung sermon niya,
pupunta na uli siya sa gitna, babasahin niya na, ay, magkikredo na tayo, credo, nandiyan na tayo sa credo. Nandiyan na kayo? Okay, so ganyan. Credo in unum Deum, Omnipotente, Factorem Celesti Terrae, Visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei Unigenitum, ex Patra Natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum Rerum de Deum Rerum, Genitum non factum, consubstantiale Patri, percam omnia facta sua, qui propter nos omnes, et propter nostrum salutem, descendit Deus. So, lahat luluhod. Luluhod tayo dyan lahat, ha? Et incarnatus est Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo pastus est. Sa tayo ulit. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus est sepultus est, et resurrexit tertia dii, secundum Scripturas, et ascendit in caelo, sede ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritus Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procede, qui cum Patre et Filio, simul adorator, et cum glorificator, qui locutus est per prophetas, et una sanctam catholicam, et apostolem ecclesiam, confiteor unum baptisma, in remissionem peccatorum, et expector inscriptionem mortuorum, et vitam venturi saeculorum. Magkano, sign of tapos, diba? Meron sign of tapos ka na. Tapos sa harap siya, Dominus Vobiscum, Oremus. Tapos babasahin niya na yung repertory dyan sa leaflets. Babasahin niya yan. Tapos niyan, pagkabasa niya, ano yung nakalagay dyan? Anyway, so yan, babasahin niya yan. Tapos pagkabasa niyan, cling, magbebel yung altar server niyan. So, offertory na yan. So now it becomes the Mass of the Faithful na tawag. So at this point of time, yung mga kanina, mga catechumens, yung mga hindi binyagan, tatayok na yon. Kaya tawag dito Mass of the Faithful naman. Kasi sa amin kasi dati, yung sa chapel, no, meron mga converts, no. Pagdating sa part na to, pag nag-offertory, tatayo na sila, lalabas na sila. Hindi pa sila allowed mag-participate sa pag-offer ng sacrifice. Kasi hindi pa sila binyagan eh. Hindi pa sila fully Christianized or Catholic. So yan. So may kakanta ng choir, tapos may offertory na. So abangan nyo na ngayon, tingnan nyo na yung, di ba may mga picture dyan, no? Abangan nyo ngayon, punta kayo doon sa page 20. Makita nyo, di ba may lavabo. Lavabo, yun yung naghuhugas siya ng kamay. Okay, lavabo, page 20. Kita nyo? Okay, sa baba, yan, sasabihin niyan, si Father, harap siya, halimbawa sa altar, no? Sasabi, oratre pratres, na gano'n siya, iikot siya. Pero yung oratre pratres lang ang maririnig nyo. Tapos silently, yan, sabihin nyo yung iba. So, pag ganyan, sasagot tayo. Ito, Susipiciat Dominus Susipicion, sasagot tayo. So, halimbawa, sinabi ni Father, okay, oratre pratres, oratre pratres, et meum et vestum sacrificium, acceptabile, fiat apud, Deum Patrem Omnipotent, Susipiciat Dominus Sacrificium, Manibus Subis, at laudem et gloriam Manibus Subis, at laudem Orbe Nostra, et Perspes Subis Subis. So, yun na. Tapos, meron na dyan yung secrets kay Father din naman. Almost lahat ng prayers dito sa Tridentine Mass is in-pray ni Father silently, no? Silently. Hindi katulad sa Novus Ordo na malakas, di ba? Na i-voice out.
meron lang mga parts na ano. So, makikita nyo dyan, kaya meron mga description, maganda dyan sa mission na yan. Meron mga explanation at saka mga notes. Okay? So, pagkatapos niya basahin yung secrets, basta na mariread nyo na lang si Father. Okay, nga pala. Habang sa offertory nakaupo tayo. Sa lumas kasi nakaupo. Nakaupo tayo hanggang dito yan. Hanggang sa ano yan. Kasi pagdating sa sangmas, iba eh. Diba, nakalagay dyan, di ba? Stand high mass. Pero sa lumas, nakaupo lang tayo dyan. Okay? So, sasabihin ni Father, per omnia secula seculorum. Uy, hindi nga. Lumas nga eh. Okay, so, ako si Father. Per omnia secula seculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et con Spiritu tuo. Sursum corda. Habemus ad Dominum. Gratias agamus Domini Deo nostro. Dignum Tuus. Dignum. Dignum. Dignum Tuus. Okay, so babasahin ni Father in preface, yung Berlinium et Customes Apum. Ito yun. Okay, so, una voce dicentes. Sanctus, pag nag-sanctus sa kring, yun na, magdinil na tayo dyan, okay? So, pakinggan nyo sasabihin ni Father. Si Father lang kasi magsasalita nito. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, Lenis Celi et Terra Gloria Tua, Hosanna in excelsis, Benedictus qui venit in noon. Pagdating, guys, ako si Father, binabasa ko. Pagdating sa Benedictus, nakita nyo may cross. Magka-sign of the cross tayo. Okay? Pay attention. Okay, ulit ha. Okay. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, Lenis Celi et Terra Gloria Tua, Hosanna in excelsis, Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. So yan na yung canon. Tahimik na yan. Tahimik na yan. Papapipray na ni Father yan. Mayroon na explanation naman dyan. So, tingnan nyo na lang kung paano. Tapos yan na yung consecration, na yung host, iniaangat niya, magbibel, ganito. Yan. Tapos, pagkatapos niyan, may part dito sa page 32. Saka sa page 32. Page 32. Maririnig nyo, sasabihin ni Father, Nobis quoque peccatoribus. Yun lang maririnig nyo. Okay? Tapos sasabihin niya na yan, prayer, the other prayers, silently. Tapos, sasabihin niya, per omnia secula seculorum. Hindi kayo hindi nyo pa nababasa. Sa baba, after nung sa baba ng Nobis quoque, di ba meron yun? Per omnia secula seculorum. Oremus. Preceptis salutaribus moniti et divina institutione formati audemus rituale. Pater Noster. So, dito sa Latin Mass, yung pari lang ang nag-Our Father. Okay? So, sasabihin niya, Pater Noster, quis in celus sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum de nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos. Sabihin niya. Hindi, nag-sanctus tayo, di ba? Nakalood tayo. All the whole time, nakalood pa rin tayo. So, pay attention, binabasa ko na nga yung pattern. Sa baba, Insent Libera nos Amalo, sa atin yung S. Sasagot tayo doon. Insent Libera nos Amalo. Okay, intindihan? Ulit. Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos. Okay. Tapos ito yung sa Giving of Peace. So,
So, makikita nyo sa page, yung next page, di ba, meron dyan yung per omnia secula seculorum. Makikita nyo? Amen. Page ano yan? Page 34, di ba? So, sabihin niya yung Father, pero yun na lang maririnig nyo eh. Per omnia secula seculorum, Pax Dominis Semper Vobiscum, Et cum spiritu tuo. tapos magdadasal siya. Tapos ito, sasabihin ni Father, sagot tayo ng Miserere Nobis, okay? So, Agnus Dei Vitolis Peccata Mundi, Miserere nobis. Agnus Dei Vitolis Peccata Mundi, Miserere nobis. Agnus Dei Vitolis Peccata Mundi. Miserere nobis Panginoon. Okay, so, Tayo nag-distract ng verse dito. hindi, si Father lang to eh. Father pa lang to, wala pa, mamaya pa tayo. Nakaload pa rin to. Lahat po yan, from Sanctus, meron guide dyan mamaya sa likod, makikita nyo. May guide dyan kung dapat nakaload kayo o Lomas. So from Sanctus, yung consecration, nakaload na po yan hanggang ano na po yan, communion. Pag Lomas po yan. Okay, so yan. Page ano naman tayo? So babayan, dire-diretso. Maririnig nyo sa page 36, meron dyan, Domine non sum dignus. Kita nyo? Yan. Si Father yan sasabihin niya, Domine non sum dignus. Yun lang maririnig nyo, yung umpisa lang. Domine non sum dignus, sa Bibel yun eh. Tatlong beses yun. Domine non sum dignus. After kasi ng part na to, ito, abangan nyo to ha. After kasi ng part na yan, kakainin niya na yung host. Okay. Kakainin niya na yung host. Then after niya makonsume yung host, iinumin niya na yung alak. Ngayon, merong, kung punta kayo sa baba ng sa taas ng page 38. Nakalagay ito, after the server says the confiteor, page 6, the priest turns to the people saying, okay. So, sa right side, sa page 39, opposite ng di ba, yung the server says the confiteor found on page 6. Nakita niyo yan? So, i-mark nyo. Halimbawa, pag nag-domine nun subdinius na si Father, tandaan nyo na, punta na kayo, tandaan nyo yung page 6, mark nyo na. Kasi babasahin nyo ulit yung confiteor. Okay. Ang ano doon, ang view doon, di ba magsasabi niyan, Domine non subdinius, kring, Domine non subdinius, kring, kring, Domine non subdinius, kring, kring, kring. Tapos kakainin niya na yung host. Tapos pagkainom niya ng wine, babasahin na natin yung confiteor. Punta tayo sa page 6. Ang mag-delete naman dyan yung servers. So, pag sinabi ng servers, confiteor, sasabay na tayo doon. Okay. So, bawa, umiyak na yung Padre, okay? Sabihin ng servers, confiteor, sabay kayo confiteor Deum Inatenti, Beate Maria Sacred Virgin, Beato Miguel Arcangelo, Beato Juan Baptiste, Sanctis Apostolos Pedro et Paulo, Omnibus Sanctis et Divin Pater, We applicare Christus Berto, mea culpa, mea maxima culpa, Ideo Victor Beata Maria Sacred Virginem, Beato Miguel Arcangelo, Beato Juan Baptista, Sanctus Apostolos Pedro et Paulo, Omnes Sanctos et Pater, orare pro me Dominum Deum nostrum. Tapos ito sabihin ulit ni Father yung Miseriato. Sasabihin ulit ni Father, Miseriator Vesti Omnipotens Deus et dimissus peccatus vestis, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, yan na ulit. Tapos tayo. Indulgentiam, ad sodion, et admission, et peccator, et astor, et tribu, et omnipotens, et misericordias Dominus. Amen. Tapos kukunin niya na yung host, haharap niya sa atin. Sasabihin niya, Ecce Agnus Dei, Ecce Quitolit Peccata Mundi. Tayo naman yan, Domine. Okay? So sabihin natin yan, Domine non subdinius. So,
habang sinasabi natin yan, i-strike natin yung ating breast. Okay, sabay-sabay tayo. Sabihin ko halimbawa, Ecce Agnus Ecce Agnus Dei, Ecce Catholic Peccata Mundi. Domine non Dignus, Ventus Tectum Meum, Sentato nel Verbo et Sanavitur Anima Mea. Domine non Dignus, Ventus Tectum Meum, Sentato nel Verbo et Sanavitur Anima Mea. Domine non Dignus, Ventus Tectum Meum, Sentato nel Verbo et Sanavitur Anima Mea. So, yun na, magbibigay na siya ng host. So, bibigyan niya ng host yung altar servers, tapos yung choir, saan pa lang yung faithful, yung tao. Okay. So, nakalagay po dyan, tingnan nyo sa right side, ng page 39, the communicant does not say Amen. Kaya kita nyo sa page 39, sa right side. Okay. So, pag nag-communion tayo, hindi natin kailangan sabihin, hindi tayo mag-aamen. Kasi dinadasal na ni Father yun eh. Sabi niya, Corpus Domini Nostri Jesu Christus, Student Animum Tubaw, Itam Eternum Amen. Okay? May the body of our Lord Jesus Christ to serve your soul and to life everlasting. Amen. Yun yung sinasabi ni Father. Hindi katulad sa Novus Ordo, body of Christ, Amen. Body of Christ, Amen. So, walang ganun. So, okay. So, may communion. After na ng communion, sa communion verse, babasahin niya yan. Nandyan din yun sa leaflet. Babasahin yan. So, after na basahin yan, sasabihin niya, Dominus Vobiscum, et cum spiritu, oremus. So babasahin niya yung post-communion. Ano nga pala, sa start ng, pag yung nag-start na siya ng basahin ng communion verse, luluhod na ulit tayo. Luhod na yan lahat. Okay? So, after communion, luhod. Diretso yan. So, hanggang magbigay ng blessing. So, sabi niya, halimbawa, tapos na yung post-communion, Amen, di ba? Dominus Vobiscum, et cum spiritu, ite missa est. Deo gratias. Tapos, magdadasal siya, tapos, sasabihin niya, harap na ulit siya, magbibigay niya siya ng blessing. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. So, magsa-sign of the cross na tayo na, di ba? Amen. Tapos niyan, tatayo tayo lahat. Ito na yung last gospel. Yung sabi ni Brother George na tinanggal din sa sa misa, sa last gospel. So, lahat tayo tatayo. So, babasahin ni Father yan. Dominus Vobiscum, Et cum spiritu, Initium Sancti Evangelii Secundum Ioannem. So, yun, ganun ulit yung mag-ano tayo ng sign of the cross. So, sa heart, sa breast. Okay, so babasahin ni Father yan. So, sundan nyo na lang kasi pagdating dun sa baba, meron nakalagay dyan, set ex Deo nati sum. Tapos, mag-genuflect tayo. Dulong tayo dyan. Et verbum caro factum est. Tapos, tatayo ulit. Et habitabit in nobis et vidimus gloriam eius, gloriam quasi urgenti et Patre et gratia et veritatis. Deo gratias. Okay, tapos yan, di ba nakatayo tayo na? Bababa na siya sa gitna, tapos lulod ulit tayo lahat. Ito yung Leonine prayers after Lomas. So, babasahin niya yan. So, nakalunod tayo dyan. Okay, Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Kaya, 3 beses yan. Okay? Tapos, sabi niya, Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, et Spes Nostra Salve, ad te clamamus nexuris filii eme, ad te suspiramus gementes et flentes, in acclamul marum vale, ea ergo advocata nostra, ilus tuus misericordius oculus ad nos converte.
et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post auxilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Ut digni ha, ut digni. Ut digni ecclesiamur capsulitus Christi. Oremus, tapos babasahin na yan. Okay. Tapos, dun sa right side, page 45 yung continuation yan. Okay. So, tapos sasabihan, periundum Christum Dominum Nostrum Sancte Michaela Archangelum Defendenos in Prelo Contra Diquitiamis Diaboli Esto Presidius Imperatili Dei Supplicius Casacamo Turque Princeps Milites Celestis Satana Malios Spiritus Malignos Quiat Perditionem Animarum Vertogantur in Mundo Divina Virtute in Infernum Detrusum. Amen. Por Jesus Sacratissimum. Por Jesus Sacratissimum. Yung strike yung breast niya na. Por Jesus Sacratissimum. Tapos na, kakata na yung choir. So, yun. Ganon.